Pag hindi mo sinunod ang lahat ng batas, ay para ka na rin isinumpa. So ang tinuro ng Panginoon ay malaya na kayo sa mga batas na yan. Yun din ang turo ni Paul. At ngayon may nagtuturong hindi. Kung Christian ka na, dapat ka pa uling magpasailalim sa mga Jewish laws. At sabi ni Paul, pleasing God does not mean obeying the Jewish law, but faith in God and in Jesus alone. At sa tono na yan, na sinimulan ni Pablo sa Galatians 1 and 2, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng natitira pang mga chapters ng Galatians. In the following chapters, Paul explains the relationship between law and grace, between the old order and the liberating ministry of Jesus. Galatians 3, verse 13. Paul continues, but Christ rescued us from the law's curse when He became a curse in our place. Pinalaya daw tayo ni Jesus mula sa sumpa ng mga batas nung tinanggap niya sa kanyang sariling katauhan yung sumpa at namatay siya para doon at binayaran niya ang mga kasalanan ng lahat. There was an exchanging of places between the believers and Jesus. Inako ni Jesus ang kakulangan sa pagsunod sa batas at di kakayanan na makasunod. Inako niya yon at ang kabanalan niya ibinigay niya sa mga mananampalataya. Galatians 3:15-16. My friends, I will use an everyday example to explain what I mean. Once someone agrees to something, no one else can change or cancel the agreement. That is how it is with the promises God made to Abraham and his descendant. The promises were not made to many descendants, but only to one, and that one is Christ. Idiniin ni Pablo, pag napagkasunduan na isang bagay, hindi na pwedeng putulin o sirain ang usapan. At napagkasunduan na ng Diyos Ama at ni Abraham na sa pamamagitan ng isang kaapu-apuhan ni Abraham ay maliligtas ang lahat ng tao mula sa kasalanan sa paglabag sa mga batas at maliligtas din sila sa pangangailangang sundin ang batas. At ang kaapu-apuhan na yon na tinutukoy ay ang taong si Jesus na isinugo ng Ama mula sa langit na Diyos at tao sabay. Galatians 3:17. What I am saying is that the law cannot change or cancel God's promise that was made 430 years before the law was given. Anong tinutukoy dito? Na nagkasundo na ang Diyos at si Abraham na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ni Jesus na darating pa lang 430 years bago ibinigay ang batas kay Moses. Talagang kwentado ni Paul. Sabi, mas nauna ang kasunduan ng Diyos na ililigtas ang lahat ng taong mananalig sa darating na tagapagligtas. Nauna ito ng 430 taon kesa dumating ang batas na ibinigay kay Moses at mga iba pang batas na kasunod na ibinigay doon. The law of Moses and all other Jewish laws cannot invalidate the promised grace through Jesus given by God to Abraham 430 years before Moses. Alam na alam talaga ni Paul ang history. Alam na alam niya ang kasaysayan ng kanyang lahi at alam na alam niya ang mga kautosan ng Diyos. Sabi niya, mas nauna ang grace na ibinigay kay Abraham bago dumating ang law na ibinigay kay Moses. Ang tanong ngayon, ba't nagkaroon ba ng law? Galatians 3:19, what is the use of the law? It was given later to show that we sin. But it was only supposed to last until the coming of the descendant who was given the promise. Napakalinaw ng discussion dito ni Pablo. The law was meant to just show that people sin and that they need a Savior. And the law was meant to last and be effective only until Jesus came.
So kung hindi man pala nagliligtas yung batas at huling ibinigay kaysa sa grace, bakit pa binigay? Sabi ni Pablo, para ipamukha, ipaliwanag at ipakita sa lahat na wala talagang kayang makaabot sa langit, walang maliligtas kung dadaanin lang sa pagsunod sa batas. Ang batas na yan ay matarik na bangin na nandyan, hindi para akyatin kasi hindi naman maakyat. Yan ang nagsasabing kailangan mo ng elevator. At ang elevator na yon ay si Jesus. At sinabi, effective lang ang batas hanggang dumating ang panahon na isilang at dumating ang tagapagligtas. At pag dumating na siya, ang lahat ay aasa na sa kanyang ginawa, sa pananalig sa kanya, at hindi sa pagtatangkang sundin ang lahat ng batas na hindi naman masusunod. So the law was meant to expire with the arrival of Jesus. Jesus invalidated the law. The law that forces people to do something on their own to reach God. At kasama sa mga laws na yun, yung mga bawal kainin, mga dapat isuot, dapat kainin, na nung dumating na si Jesus, ay ipinaliwanag kay Pedro ng tinig mula sa langit na pwede nang kainin yung mga ipinagbabawal kainin ng mga batas ng Israel. At sabi ni Pablo, hindi ko po pwedeng kainin yan kasi marumi. At sabi sa Acts 10:15 ng tinig, the voice spoke to him a second time, do not call anything impure that God has made clean. Can you imagine lahat ng pinagbabawal na pagkain na religiously impure, sinabi ng langit, pwede na, nabago na ang batas, na wala na yung dating mga batas kasi nandiyan na si Jesus. Hindi yun una maunawaan ni Pedro, pero sinunod din niya. Pati si Jesus, kitang-kita. Yung pinakamahalagang batas sa kanila, yung Sabbath, ang dami niyang ginawang trabaho during the Sabbath. Lord 6:5, then Jesus said to them, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Pati yung napakahalagang institusyon ng Sabbath na naghihiwalay sa Israel mula sa mga ibang lahi, ay pinawalang bisa na. Sinabi na ni Jesus, ako ang Panginoon ng Sabbath. Ako ang ipinangako kay Abraham. Dumating na ako. So ngayon, iligpit-ligpit nyo na yung mga batas na yan na hindi naman talaga nakakapagligtas. At sa akin kayo maniwala, sa akin kayo umasa. At mag-relax kayo, makalaya kayo mula sa marami mga utos na para lang sumpa kasi hindi nyo naman kayang sundin. John 13:34-35, sabi ni Jesus, a new command I give you, which means replacement of the old commands. Love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dati yung mga Israelites, ang kanila pinagmamalaki para makilalang anak sila ng Diyos, ang pagsunod nila sa mga batas. Sabi naman ni Jesus, para makilala kayo ng mga disciple ko kayo, and therefore anak talaga ng Diyos, dapat maibigin kayo na iba na ang pagkakakilanlan. Hindi na dinadaan sa Sabat ngayon, magtrabaho kayo, kami hindi. Kainin nyo yung mga hipon at mga sugpo at talaba, kami hindi kakain yan. Yung kailangan kami circumcised, kayo hindi circumcised. Laging pag-ibay, paghiwalay ang ginagawa ng mga Jews sa sangkatauhan. Pinag-isa na ni Jesus ang mga taong yon sa pamamagitan ng kanyang dugo at sinabi niyang, iisa na lang kayo, ang mahalaga na nanalig kayo sa akin at kayo ay kakasihan ng Ama. Ang problema rin kasi sa law ng mga Israelites, the law made them very legalistic and very cold and up to a point very unloving and even cruel. Masunod lang yung batas kahit maging malupit ka na. At yun ay ibinilik ni Jesus sa, no, huwag kayong magpakalupit sa pagsunod sa batas. Ang unahin yung batas ay ito, maging maibigin kayo, maging mabuti kayo at mabait sa isa't isa. Hindi yung dahil sa pagpapairal nyo ng mga batas, nagiging malupit na kayo sa isa't isa. Kung gusto nyong makilalang kayo talaga anak ng Diyos, disipulo ko, heto ang kailangan. Identity ninyo, loving. Hindi yung law-abiding as in the laws of the traditions of ancient Israel. Matthew 22:36-38, may nagtanong kay Jesus, Teacher, which is the greatest commandment of the law?
Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Pinalitan na ni Jesus ang commandment ng love. Kaya ang dami-dami pa mga commandment na pinipilit ng mga tao ngayon na i-impose kahit sa mga modern day Christians. Ang una mong itatanong, papasabayan kay Jesus, loving ba yan? Loving ba yung idea? Loving ba yung method? Loving ba yung implementation? O magiging unloving? Kasi kung unloving na, nakakasakit na, nakakasugat ng damdamin, hindi na yan kay Jesus. Sa law na yan, na pinawalang bisa na nga. Pero sasabihin ng iba, di ba sabi ni Lord sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Yes. Pero ano yung fulfillment? By giving it its essential application, which is love. Sabi niya, huwag niyong iisipin na binabaliwala ko ang batas, dumating ako para bigyan niya ng katuparan. At yun ang tinama niya. Paano tinutupad ang batas? Sa pagiging maibigin. Hindi sa pagiging malupit at istrikto na kahit nakakasakit ka na, mapatupad mo lang. Sabi niya, ang pagpapatupad niya na yung maibigin na paraan. At yan ang pagpapatupad ko at yan ang dapat matutunan ninyo na pagpapatupad. That was very revolutionary during the time of Jesus. When adulterers were stoned to death, when people who worked during the Sabbath were stoned, when every infraction and breaking of the law and the tradition had very, very cruel punishments, para sabihin mong dapat loving, at ito ang pinakanangingibabaw sa lahat, sobrang revolutionary. And unless you are revolutionized, Christ is not really in you. Kasi ang dinala talaga ni Kristong mensahe ay yung nakakapagpabago ng paraan ng pag-iisip, nakakapagpabago ng sistema ng pamumuhay, at nagpapabait, nagtuturong maging maibigin ang tao. Habang hindi ka pa maibigin, lalong-lalo kung hindi ka maibigin, at mapanghusga ka pa nga para lang i-implement mo ang batas na sinauna, wala pa ang Espiritu ni Kristo sa iyong puso. All laws are to be understood, interpreted, and applied from Jesus' perspective. Sabi ni Pablo, yung mga batas na yan, umira lang habang wala pa si Jesus. Nung dumating na siya, nawala na ng bisa, binigyan niya ng bagong bisa, binigyan niya ng bagong kahulugan, ang kahulugan, maging maibigin. All laws are to be understood, interpreted, and applied through Jesus' filter. Dadaan sa kanya, sasalain niya. Pag unloving, wag na. They all have to be applied within Jesus' frame. Yung filter at frame niya at perspective niya, iisa lang, love, the greatest of all commandments. So all the laws are to be applied to promote Jesus' main teaching, which is salvation by faith. Kung may nalilito pang Kristiyano kung anong turo ni Kristo, huwag na kayong malito. Ito yon. You are saved from your sin. You are saved from the punishment of sin. You are saved from having to obey all the laws which you cannot obey anyway. You are saved from the curse of being unable to obey the law by believing in Jesus. Na sa krus, binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan at lahat ng hindi natin makayang dalhin ay dinala niya. Ang hindi natin makayang gawin ay ginawa niya para sa atin. Ang hindi natin makayang ibayad ay ibinayad niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. At pag naniwala ka doon, naniwala ka kay Jesus, yung kabanalan niya ay magiging sayo. Yung kasalanan mo ay mapupunta sa kanya, babayaran niya sa krus, kaya ikay walang kasalanan kahit ang totoo marami. Kasi ang totoo walang kasalanan si Jesus, pero tinambakan ng maraming kasalanan para ang may kasalanan ay mawalan ng kasalanan. Nagpalit ng dala-dala. Ang dalahin nating kasalanan napunta kay Jesus, ang dalahin niyang kabanalan napunta sa atin. Pag naniniwala ka doon, yun ang kaligtasan. Hindi pagsunod sa kung ano-ano mga batas.
Ngayon, dahil naniniwala ka na, magiging mabuti ka, magiging mabait ka, natural, magkakaroon din ng mga batas na susundin mo, pero mga batas na puro para umibig, maging maibigin, at tumanggap ng pag-ibig sa kapwa. All the laws are to be applied and to promote Jesus' main ministry, and that is the promotion of love, rest, and peace. Kaya kumanta yung mga anghel nung isinilang si Jesus, peace on earth, goodwill to men. Kaya ang sabi ni Lord sa Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Madali bang sumunod ng mga batas ng Israel? No, difficult. Therefore, hindi yun ang burden ni Lord. Kasi ang burden niya is easy and light. Madali ba magpakaligal-ligal? Sundin lahat ng mga rekotitos ng mga kautosan? No. Kaya mo bang sundin lahat all the time? No. How can you rest? Pagka ganun. Kung ang patakaran pa rin para maligtas at maging anak ng Diyos ay napakaraming mga regulasyones, paano ka mapapahinga? Alam na alam mo naman ang hirap gawin yun at di mo rin kayang gawin lahat. Mapapahinga ka lang kung ang lahat ng bigat na yan ay ibibigay mo kay Jesus. At papalitan niya ng kanyang pag-ibig sa iyo na magaan, nakaka-relax, nakakapahinga. Habang hindi mo pa natatagpuan yung kapahingahan ng espiritu na yon, habang wala ka pang ginawa kundi usigin ang sarili mo at usigin ang kapwa, habang ikaw ay nabibigatan pa ng mga guilt feelings, hindi mo pa naiintindihan ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Habang yung mga dati mong kasalanan na naihingi mo na ng tawad ay patuloy mo pa rin ngayong dinadala sa kalooban mo, nagpapasikip ng iyong dibdib, hindi mo pa nararamdaman ang ibig sabihin ng you are saved by grace through faith in the Lord Jesus. At habang wala ka pang ginagawa kundi tingnan, sukatin, ungkatin, usigin ang kapwa sa kasalanan niya, hindi mo pa naiintindihan na wala nang pag-uusig sa mga na kay Jesus dahil inako na ni Jesus ang lahat-lahat ng pag-uusig. Kaya pag totoo kang mananampalataya, relax ka. Nagkakasala ka, nagkakamali ka, ikinalulungkot mo yon, hindi mo inuulit-ulit at inaabuso, pero tahimik pa rin ang kalooban mo dahil alam mong bayad na yon ng dugo ni Kristo. Hindi mo nababayaran sa kabilang buhay, hindi ka nadadalin uli sa impyerno ng mga kasalanan mo dahil binayaran na ni Jesus. Pero kung patuloy kang namumuhay na matigas ang ulo rito, number 1, magduda ka kung na kay Kristo ka na nga. Or number 2, yes, nasa kay Kristo ka na, pero tanggapin mong tao ka pa lamang at hindi ka pa perfect. At pangatlo, that's where you enjoy the grace of God, the undeserved kindness of God through Jesus. Kaya mga tunay na kay Jesus, hindi mapang-usig ng kapwa at ng sarili. Nililimot na yung mga kasalanan. Sabi ni Paul, you know what I do? Lahat ng tapos na, tinatalikuran ko na, nililimot ko na, ang inaatupag ko yung darating pa lang. Hindi laging naghahanap ng ikaka-guilty. Hindi laging naghahanap ng bawal ba to, bawal ba yun. Wala nang ang bawal sa mga na kay Jesus. Hindi ibig sabihin patayin mong kapitbahay mo, ha? No, ang ibig sabihin, walang bawal na kinakain, isinusuot, ginagawa na nakakatanggal ng kaligtasan mo. Pero pwedeng nakakatanggal ng ligaya mo, ng kapayapaan mo, nakakatanggal ng pagpapala, pero yung kaligtasan mo na binayaran ni Jesus, wala nang bawian yun. Nasa kamay yun ng Diyos, wala sa kamay mo, kaya kahit bitawan mo, hindi malalaglag. Diyos ang kumahawak. No one can snatch you from the Father's hand because your security as a child of God was earned by the perfect work of Jesus, not by your imperfect attempts. Kailangang maintindihan mabuti ang pinagkaiba ng salvation by faith as against salvation by works. At iyon ang ipinanggagalaitin ni Pablo. Matapos niyang maturuan ng mga Galatians ng salvation by faith in Jesus,
May sumalise nung napatalikod siya at sinasabing, no, kailangan magpatuli kayo. Kailangan hindi nyo to kainin. Kailangan isuot nyo yung mga ganon. Kailangan maging Hudyo kayo para kayo maging Kristiyano. Kaya upset na upset si Paul. Galatians 3:21-22. Does the law disagree with God's promises? No. It doesn't. If any law could give life to us, we could become acceptable to God by obeying the law. But the scriptures say that sin controls everyone, so that God's promises will be for anyone who has faith in Jesus Christ. Sabi ganon, kung magiging acceptable din lang tayo sa pagsunod sa batas, di dapat hindi na lang namatay si Jesus. Pero malinaw ang sabi ng Diyos sa langit, ang tatanggapin niya, yung hindi yung masunurin sa batas, kundi yung may pananalig kay Jesus. Galatians 3:23-25. The law controlled us and kept us under its power until the time came when we would have faith. In fact, the law was our teacher. It was supposed to teach us until we have faith and were acceptable to God. But once a person has learned to have faith, there is no more need to have the law as a teacher. How can anyone be clearer? Sabi ni Pablo, ang saysay lang ng batas, para tayo temporaring alagaan, turuan, gabayan, habang di pa dumadating si Jesus at nagiging kompleto at malinaw ang salvation by faith. Pero nung dumating na siya, wala nang saysay ang mga dating batas. Tapos na ang kanyang ministry sa atin. In other words, Paul here is talking about Israel as a nation and humanity as a race, not as individuals. Kasi may mga individual na namatay at nabuhay, hindi pa nila naintindihan masyado yung grace. Pero ang tinitingnan na niya ngayon is the national life of Israel and the general and universal life of humanity, that there was a time when humanity had a temporary guide, that is the law. But when the perfect guide and Savior comes, this Jesus, the law expires. Tapos na ang kanyang panahon. So the law applied only temporarily before Jesus came. What's the point in going back to it now that Jesus has already come? Para namang hindi dumating si Jesus. Kung ang babalikan mo rin lang at kakapitan ay mga batas ng sinaunang Israel. Galatians 3:26-27, all of you are God's children because of your faith in Christ Jesus. Not because you are Jews, not because you are imitating the Jews, not because you are obeying the law. You are God's children because of your faith in Christ Jesus. And when you were baptized, it was as though you had put on Christ in the same way you put on new clothes. Nung binautismuhan kayo, sabi niya, para kayo nagbihis ng damit. Hinubad nyo yung dati nyong damit, law, at isunod nyo ang bagong damit, grace, through faith in Jesus. Kaya mahalaga yung baptism. It is important. It is very important. Because it is a ceremony that tells you, iba na ang damit mo, hindi na Old Testament law, kundi the blood of Jesus that cleanses you from all sin. God clothes believers with the blood of Jesus. Galatians 3:28-29. Faith in Jesus Christ is what makes each of you equal with each other. Whether you are a Jew or a Greek, so kay Hudyo ka o hindi ka Hudyo, Gentile ka, a slave or a free person, a man or a woman, lahat kayo pantay-pantay na kay Jesus. So if you belong to Christ, you are now part of Abraham's family and you will be given what God has promised. Sabi, magiging bahagi ka ng pamilya ni Abraham, magiging tagapagmana ka na lahat ng ipinangako kay Abraham, hindi sa pagiging Hudyo, hindi sa pagkopya sa mga Hudyo, kundi sa paniniwala kay Jesus. There's equality. Equal na daw ang babae at lalaki.
Kasi sa Old Testament, hindi equal yung babae at lalaki eh. Masyadong makalalaki ang culture ng Israel. Kaya sabi rin ni Jesus, pinalaya niya si Mary, gustong makinig sa kanya. Si Martha, gustong kaladkarin si Mary sa kusina. Sabi ni Jesus, no. It will not be taken away from her. She likes to listen. She likes to become a disciple. She will be. Ano yung mga teaching ni Paul that women should be silent in church, women should be submissive? Huwag niyong ipagkakamali at pagpapalitin ang dalawang uri ng mga teachings ni Paul. One, yung to die for, yung importante talaga, salvation through faith in Jesus, not through the law. Yun ang talagang dapat ipaglaban at good for all, everywhere, every time. Meanwhile, may mga pangalawang uri ng teaching si Paul. Yung pang-araw-araw, cultural, personal, congregational teachings. Anong ibig sabihin natin? Si Paul ay nagturo sa mga totoong tao na nabuhay ng totoong buhay sa totoong panahon. May mga pang-araw-araw silang tanong. May mga issues ang church. There were threats to the unity and leadership in the church. There were horrible offenses being done by new believers who never knew any better. Therefore, Paul had to answer their questions in his letters, mga Corinthians, at ang iba pa niya mga letter. Paul had to answer theological issues that apply to daily life, to personal life. Yun, mga cultural, personal, local issues. Kung beneficial sa iyo ngayon, apply mo. Pero hindi ka obligadong i-apply lagi yon kasi hindi yun ang universal teachings. Yun ay local, congregational, actual, cultural teachings lamang. Na kung iba yung situation mo ngayon, iba yung local situation, iba yung culture mo, hindi kailangang buong-buong i-apply sa iyo kahit ang application magiging unloving, inconvenient, at nakakapagod, hindi na yung restful, it goes against the teaching of Jesus na. So, hahatiin mo ang dalawang uri ng katuruan. Hindi sila magkasimbigat. Yung sasabihin niya, mga women, magbelo kayo. Mga babae sa Corinth kasi, na dati mga prostitute, ayaw magbelo. Yung mga prostitute, hindi nagbebelo. Kaya pinagbebelo niya para huwag mapagkamalan na prostitute. O kaya dating prostitute, tumigil na dahil laging mananampalataya. Ayaw ni Paul na mapagkamalang prostitute pa rin, kaya sabi niya, magbelo kayo. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng babae sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, pinagbebelo. Itong ibig sabihin natin. Yung mga babae sa Corinth, ang gugulo. Kaya sabi niya, I forbid women to speak in church. You must be submissive and you must keep quiet. Sila lang yun. Hindi ibig sabihin, lahat ng women everywhere, every time, ay under that law. Kaya dapat nating paghatian. Ano ba yung universal? Yung mahalaga, yung tunay na dapat ipaglaban. Turo ni Paul, we are saved from our sins, from the penalty of sin, and from the power of sin by believing in Jesus. Yun. Yung iba, kung bagay i-apply, kung maluwag sa damdamin, nakakabuti sa lahat, i-apply. It is preferable, pero hindi mandatory. Kaya kung minsan sinasabi ni Paul, alam nyo, itong opinion na ibibigay ko, opinion ko lang, hindi naman ito sinasabi ng Diyos. So niya, about marriage, I don't know anything else that Jesus said about it, but let me give you my opinion. In other words, may opinion siyang ina-apply sa buhay na pang-araw-araw ng mga tao dahil sagot yon sa mga tanong nila sa issue ng buhay nila noon. Kung papakinabangan mo ngayon, yung diwa ay bagay pa rin sa buhay mo ngayon, mabuting i-apply, but not to die for, and definitely not to kill for yung mga teachings that are cultural, personal, circumstantial, and local. Ipakadiin-diin ang talaga lang dapat ipaglaban, panindigan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kaharap. We are saved through faith in the work of Jesus, the Son of God. Yun ang matimbang at yun ang walang compromises pag in-apply. At yun ang pinagigiitan niya sa Galatians. Na sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng ipinangako sa mga apo ni Abraham ay mapupunta sa mga mananampalatayang Kristiyano dahil sa paniniwala kay Jesus, daig pa nila ang naging anak ni Abraham. Hindi mo na kailangang isuot ang mga costume ng mga Israelites, kopyahin ang kanilang mga diet at pagkain,
makikopya sa kanila mga piyesta at mga festival ng kalendaryo nila para ka lang mahalin ng Diyos. Sabi ni Pablo, pag naniwala ka kay Jesus, tinanggap mo siya, daig mo pa sila na tumanggi kay Jesus. Kahit sila ay sa dugo ay lahi ni Abraham. Dahil ang tunay na lahi na ngayon ni Abraham ay hindi sa dugo, kundi sa spirito. Yung mananalig kay Jesus na kay Abraham mismo ay ipinangako 430 years bago dumating si Moses at ang mga batas na daladala niya. Galatians 4:9-11. How can you turn your back and become the slaves of those weak and pitiful powers? You even celebrate certain days, months, and seasons and years. I am afraid that I have wasted my time working with you. So the Galatians, who were Gentile Christians, were now submitting to the Jewish law, observing Jewish festivals, imitating the Jews. Sabi ni Pablo, I wasted my time with you. Patunayan yung hindi nasayang ang oras ko sa inyo. Ibinigay ko sa inyong dugo't buhay ko, tinuruan ko kayo ng salvation by faith. Ngayon, nahahalina kayo na maghudyo-hudyuhan, kopyahin yung mga Jews para maging katanggap-tanggap kayo sa Diyos. Dati na kayong natanggap sa pamamagitan ni Jesus. Tapos ngayon, sa akin kayo magagalit, sa akin kayo iiwas, parang ako pang masama. Galatians 4:16-17. Am I now your enemy just because I told you the truth? Those people may be paying you a lot of attention, but it isn't for your good. They only want to keep you away from me, so you will pay them a lot of attention. So yun ang sabi ni Pablo. Ngayon, itinuturing niyo akong kaaway? May nagligaw sa inyo. May mga nagtuturong sumingit habang nakatalikod ako. Inengganyo kayo sa mga katuroang hindi nyo dapat ng paghirapan pang sundin. Dahil inaagaw nila ang loyalty nyo patungo sa kanila mula sa akin. And this thing kept repeating in history, and it happens up to now. Tuturuan mo ang mga tao to be saved by faith, tuturuan mo ang mga tao manalig kay Jesus, tapos may magsisingit na yayayain sila maging Hudyo. Tetextan, tatawagan sa telepono, kakausapin, kunwari magkakape-kape, magmi-meeting-meeting, merienda, yayayain ka pala maging Hudyo. Nangyari na kay Paul. Para namang walang Galatians, meron pa hanggang ngayong nadadaya. Ang linaw-linaw, malinaw pa sa sikat ng araw itong Galatians. Galatians 4:21-25. Some of you would like to be under the rule of the law of Moses. But do you know what the law says? In the scriptures, we learn that Abraham had two sons. The mother of one of them was a slave, while the mother of the other one had always been free. The son of the slave woman was born in the usual way, but the son of the free woman was born because of God's promise. All of this has another meaning as well. Each of the two women stands for one of the agreements God made with his people. Hagar, the slave woman, stands for the agreement that God has made at Mount Sinai, meaning Old Testament, Moses, all the laws. Everyone born into her family is a slave. Hagar also stands for Mount Sinai in Arabia and for the present city of Jerusalem. She and her children are slaves. Alam na alam talaga ni Paul ang history ng kanyang bayan at ang history ng dealings of God with men. Sabi niya, para maintindihan niyo pang lalong mabuti, gunitain natin ang dalawang babae at ang dalawang anak nila. Si Hagar, alipin. Ang anak niya, alipin. Ang lahat na magiging kaanak-anakan nun, mga alipin. Si Sarah, free woman.
Ang pagkakapanganak niya ay mahiwaga. Ganon din ang anak niya, malaya. At ang mga magiging kaanak-anakan niya ay malaya. Sabi niya, lahat ng ipinanganak under the law are slaves. Slaves of the law. The Jews were slaves of the law. Si Pablo, sabi niya, wala nang hihigit pa sa akin sa pagiging Jew. Noong Jew pa ako, ha? Wala nang makakadaig sa akin sa kaistriktuhan, sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan. Napaka-edukado ko, napaka-istrikto ko, kaya alam kong sinasabi ko na ang mga isinilang under the law are slaves of the law. Pero sabi niya, ang isinilang na malaya, sila ang tunay na malaya. At sino ang mga yon? Yung isinilang hindi dahil sa law, kundi dahil sa grace. Isinilang dahil sa pananalig kay Jesus. Kaya kung paano ipinanganak nitong si Sarah, ang kanyang anak na mahimalain, ganon din ipinanganak si Jesus. Sobrang himala. Magkaayon na magkaayon. Sobrang parallel yung symbolism. Galatians 4:26-28. But our mother is the city of Jerusalem in heaven, above. And she isn't a slave. The scriptures say about her, you have never had children, but now you can be glad. You have never given birth, but now you can shout. Once you had no children, but now you will have more children than a woman who has been married for a long time. My friends, you were born because of this promise, just as Isaac was. So inihalantulad ang mga Jews sa mga anak ni Hagar the slave, slaves of the law. Inihalintulad ang magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus sa mga anak ni Sarah na malaya. Sabi niya, yung mga anak ni Hagar, mga taga-Jerusalem, ang mga taga-Jerusalem, slaves. Pero ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, taga-Jerusalem, and our Jerusalem is in heaven above. Ibig sabihin, ang connection mo sa Diyos is not through the physical city Jerusalem, not through the lahi ng mga Jews, but through faith in Jesus. Nalalampasan mo ang lahat ng ito, diretso ka sa langit. Not the literal city of Jerusalem, na pinag-aaway-awayan, pinag-girahan ngayon, na para bang kung ikaw ang may-ari noon, ay pag-aari mo ang langit. Sinabi ni Pablo, no, na-bypass na ng grasya ng Diyos yung lungsod ng Jerusalem na physical, sapagkat ang lungsod ng Jerusalem ngayon ay nandun na sa langit, at yung langit na yun ibababa sa lahat ng mananampalataya. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang dami-daming tao, walang inisip kundi ang second coming ni Jesus. Abang ng abang, may nagre-resign, may tumitigil magtrabaho, may ayaw mag-invest dahil baka dumating na ang second coming ni Jesus. Mga kapatid, ang first coming ni Jesus nung isinilang siya sa Bethlehem. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo at sa buhay mo, nanalig ka sa Kanya, nag-second coming na siya sa iyo. Bagamat merong talagang dramatic na physical second coming for all na iniintay ng lahat, pero nung tinanggap mo si Jesus, na advance na yun sa'yo, nagkaroon ka na ng advanced second coming. Dumating na si Jesus sa'yo, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At tulad ng sinabi ni Jesus tungkol kay Zacchaeus, sabi niya, indeed, salvation has come unto this house. Dahil nanalig ka. Christians are free. Anong ibig sabihin na Christians are free? Tapos tanong ng mga Christian ngayon, pwede po bang kumain ng dinugan? Pwede po bang magpatato? Pwede bang tumugtog na may drums? Pwede bang magsuot ng pantalon ng mga babae? Pwede bang umattend ako ng mga piyesta ng lola ko sa Lokban? Pwede bang kainin ko ito? Para naman kayong under the law na naman. Pag ang lahat na naman ang bawal, ang iisipin nyo. Kailan natin maiintindihan na ang Kristiyano ay malaya sa mga batas na ito? That we live under grace. That the yoke is easy. The burden is light. Bakit natin laging pinapahirap?
Tanong na naman mga Kristiyano, pwede po bang maglagay ng Christmas tree? Pwede ba magsabit ng parol? Pwede ba maglagay ng snowman? Pwede bang magpasko? Pwede bang umaten ng undas? Pwede bang pumunta sa binyagan ng mga pinsan kong hindi evangelicals? Pwede bang umaten sa kasal na gagawin nakaharap sa misa? Puro na naman mga bawal ang pinag-iisip. Malaya ang mga anak ni Jesus sa lahat ng bawal na yan. Lakasan nyo at unawain, dibdibin. Hindi ibig sabihin, uy, wala na palang bawal sa atin. No, don't abuse it. Pero kailangan mo, yung pinsan mo, kababata mo, lumaki kayong magkasama ngayon, na born again ka, siya hindi, ikakasal siya. Hindi ka a-attend dahil kaharap sa misa, malaya ka sa pagbabawal na yon. Yun. Malaya ka para maging mabuti. Malaya ka para maging mabait, maging maibigin. Hindi yung ayaw mong pumasok, namatay yung lola mo, ayaw mong pumasok na sa simbahan, nasa labas ka lang, kala mo ka pupunta sa impyerno pag pumasok ka doon. Doon ka malaya. Malaya kang maging mabuti, mabait. Pero hindi ka malaya na mang-agaw ng asawa ng may asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin kalayaan yon. Hindi ka malaya na magnakaw dahil si Jesus, itinuro pa rin niya yon. Pero yung mga religious arte, yung mga hindi mo magawa dahil sa religious reason, dun tayo malaya. At pag nadibdib mo yun, kapatid, dun ka lang mapapahinga. Meron pa na, naku, singer po ako, pero kumakanta rin po ako sa labas, yun ang hanap buhay ko. Pwede po ba akong kumanta sa choir? Yun ang malaya ka. Kasi malaya kang gumawa ng mabuti na kumanta sa choir. Malaya kang tumugtog kahit may iba ka pang mga gig. Kasi mabuting tumugtog sa church. Malaya kang gawin yon. Hindi puro bawal, hindi puro tali, hindi puro usig ng usig ng usig. Ito ang hindi pa naiintindihan ng mga Christian. Kasi sila, yes, accept Jesus as Savior. This is salvation by faith through grace. Pero pagkasave na pagkasave mo, tatambakan ka na naman ng maraming rules. Ngayong Christian ka na, eto na ang mga bagong bawal. Ang dami na naman. Kaya sinasabi ni Paul, sayang ang kamatayan ni Jesus. Babalik din lang pala kayo sa tali. Ba't pa kayo pinalaya? Pero remember yung laya, hindi lisensyang gumawa ng mali. Laya mula sa religious regulations. Hindi sa legal regulation. Yung legal pa rin. Sundin mo pa rin ang laws of the land. Pero huwag puro bawal. Huwag yan ang isipin mo. Parang hindi namatay si Jesus para sa'yo. So Ismael was making trouble for Isaac, the son of the slave woman, like the Jews were making trouble for Christians in the time of Paul. Kaya siya nababagabag. Nagkaroon ng issue ng works versus grace. Ipinipilit ng mga Jewish, kailangan works na naman. Galatians 4:30, the scriptures say, get rid of the slave woman and her son. He won't be given anything. The son of the free woman will receive everything. By the analogy of Paul, the Christians will get everything from God because they are free. Those who are slaves, believing in, relying on their works, will never receive anything. Yan yung mga to die for na teaching. Hindi yung buhok, hindi yung tato, hindi yung hikaw. Cultural lang yon. Hindi yung ganong kahalaga para pag-awayan at para idiin sa buhay ng tao kahit nahihirapan na siya. Galatians 4:31, my friends, we are children of the free woman and not of the slave. And 5:1, Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Huwag mo nang gawing issue kung kakain ka ng dinugan. Hindi magiging kasalanan yan. Although, clinically, baka hindi makabuti sa'yo, baka madumi yung dugo, baka maraming uric acid yung lamang loob. Hindi pinag-uusapan yung clinical na masama. Ang pinag-uusapan, walang spiritual na masama dyan. Pero clinically, pwedeng masama pa rin sa'yo. Mapahamak ka, magkaroon ka ng sakit, pero hindi na apektuhan ng espiritu mo. Hindi ka dadalhin sa impyerno ng kinakain mo.
Sabi ni Jesus, it is not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Pero hanggang ngayon, issue pa rin ng marami yung mga bagay na yan. Ibig niyo po sabihin, pwede na kami kumain ng baboy na may taba. Yes, hindi ka magkakaroon ng kasalanan, kaya lang, magkakaroon ka ng sakit sa puso. Problema mo yon. Physical lang, hindi spiritual ang regulasyon. Kailangan malinaw ang ganyang mga teaching. That was very revolutionary, for Paul to say, you are free. Huwag na kayong pumayag na may magtali uli sa inyo kasi malaya na kayo. Ngayon, dahil mananampalataya ka ni Jesus, ikaw na lang mag-control sa sarili mo. Maging mabait ka, maging mabuti ka, kontrolin mo yung bibig mo, pero hindi yung kapwa mo ang kokontrolin mo. Galatians 5:2-4, I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. If you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. Dito, circumcision, yung specific issue. But the general issue is obeying the laws of the Jews. Sabi ni Pablo, ipinakakadiin-diin ko sa inyo. Promise, sabi niya, walang mabuting maidudulot sa inyo ang pagpapatuli o ang mga katumbas nito, ang hindi pagkain ng dinugan, ang pagsusuot ng ganito, walang mabuting idudulot yan. Dahil, sabi niya, oras na sumunod ka sa isa sa mga batas, sundin mo lahat. Because if you obey one and fail in the others, you have disobeyed all, and you will be under a curse for disobeying the law. Kaya sinasabi ni Pablo, dahil hindi mo rin naman kayang sundin lahat, huwag ka na magpagod, sundin ni isa man. Ang isa buhay mo ay yung kalayaan mo kay Jesus, kalayaang umibig, kalayaang maging mabuti, kalayaang magmahal. Sabi ganon. Kasi, pag pinilit mong sundin ang mga batas para ka makarating sa Diyos, pinuputol mo ang relasyon mo kay Jesus. Binabaliwala mo ang ginawa niya dahil umaasa ka sa gagawin mo, sa performance mo, sa iyong sariling accomplishment. Sige, sabi niya ganon, maniwala ka sa batas, sundin mo yan. Kaya lang, sundin mo lahat. At tandaan mo lang, oras na sa batas ka ng hawak, putol ang relasyon mo kay Jesus. By works ka hindi ka by grace. Obeying the law for salvation means invalid obeying all the law. What's the point? Kaya yung mga mahilig ngayon mag-Israel, kokopyahin nila yung mga suot, kokopyahin nila yung mga terminology, huwag na rin kayong kakain ng hipon, huwag kayong kakain ng tuna kasi walang kaliskis yun, huwag kayong kakain ng baboy, kailangan, huwag kayong gagawa ni kapraso pag Sabat, at kailangan sundin nyo ang 10 Commandments at 613 misvots, all of them, or you will be under a curse. So bakit mo gagawin sa sarili mo yon? Malaya ka na, itatali mo po ulit ang sarili mo. Obeying the law for salvation means failure. Walang teacher ng New Testament na kasing linaw ang turo kesa kay Paul tungkol sa salvation by faith. Dapat yung basa-basahin ulit-ulitin ng Galatians para hindi tayo madaya ng maraming mapangakit na mga ideya. False teaching is grace and faith unto salvation. Napaka-importante. Galatians 5:5-6. But the spirits make us sure that God will accept us because of our faith in Christ. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. All that matters is your faith that makes you love others. So it also doesn't matter if you're a woman or not. Dahil nga pare-pareho ng pantay-pantay kay Jesus. So does it matter kung ang nag-preach ay babae o lalaki? Does it matter kung ang Bible study leader ay babae o lalaki? Ang song leader ay babae o lalaki? Sabi ni Paul, pantay-pantay na lahat. Nga, may magtatanong naman, di po ba sabi ni Paul, manahimik ang mga babae, magpa-under? Sa Corinth nga yun, sa mga culture na lugar na yon, specific issue na yon, ang gulo-gulo kasi ng mga babae doon. Paano sa mga lugar na yung babaeng matitino? Silang mahuhusay. Siyempre, hindi mo i-apply yon. Kasi nga, cultural yon. Hindi spiritual doctrine.
Pag iba yung culture, iba ang laws of engagement, ang rules of engagement. Dapat pinaghihiwalay yung universal to die for teachings kaysa doon sa mga specific, cultural, and optional to apply in our lives. Huwag kayong maging malupit, huwag kayong maging masama at mapanakit dahil sa isang verse na cultural lang pala, local lang pala, hindi universal ang application. So sabi ni Pablo, love of Christ, not Jewishness or obeying the law, is what saves you. Galatians 5:7-10. You were doing so well until someone made you turn from the truth, and that person was certainly not sent by the one who chose you. A little yeast can change the whole batch of dough, but you belong to the Lord. So sabi ni Paul, whoever teaches Christians to submit to the law, to imitate the Jews, whoever teaches that is not from God. Mukhang maganda, nakakahalina ang turo, parang maganda, pero no, anong igaganda nung sinasabing huwag kang umasa kay Jesus, umasa ka sa sarili mo? Anong iginanda nung para makarating ka sa Diyos, magpakahudyo ka? Anong iginanda nun? Hindi ka naman talaga hudyo, kahit anong gawin mo, magpatiwa-tiwari ka dyan. Ang sinasabi ni Pablo, hindi mo kailangan maging Jew. Manalig ka kay Jesus, daig mo pa ang Jew, kasi lahat ng pangako kay Abraham, sa iyo na rin. Galatians 5:10, that makes me certain that you will do what I say instead of what someone tells you to do. Whoever is causing trouble for you will be punished. Sabi ng gugulo ng isip nyo, tahimik ng kalooban nyo, salvation by faith through Christ, parurusahan ng mga nagtuturo niyan. So there will be punishment for Judaizers. Merong pag-iingat, Galatians 5:13-15, at namnamin nyo ito, church. My friends, you were chosen to be free. So don't use your freedom as an excuse to do anything you want. Use it as an opportunity to serve each other with love. All the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourselves. Kasi pag-ingatan ninyo na itong kalayaan kay Jesus, hindi maging lisensya para gumawa ng mga kabalbalan. Ito ay inyong lisensya para gumawa ng mabuti. Gusto nyo maging mabait sa isang tao na kinokondemn ng iba dahil makasalanan, ito ang lisensya nyo ngayon. Gawin nyo yung mabuti, maging mabait kayo sa kanya. Dahil you are no longer under the law na pinag-uutusan kayo, hiwalayan siya, ituring siyang tagalabas. Yun ang mga sinasabing pinapalaya ka para gumawa ng mabuti, hindi para gumawa ng masama. Importante, to really love like Jesus does. Kasi para ka maging maibigin tulad ni Jesus, ang totoo niyan, there are many legalistic, traditional, and conservative laws that you will have to break para ka maging maibigin. At yun yung kalayaan na yun, para ka ma-empower to love. You are free from moral punishments that will stop you from loving people. Katulad nun, Sabat na Sabat, bawal magtrabaho. Gusto ni Jesus mahalin yung may sakit, pagagalingin niya. Ngayon na, hindi na bukas, malaya siya. At malaya ang mga Kristiyanong i-break ang mga laws na yan kung ang magiging dahilan ay para umibig, magmahal, tumulong tulad ng ginawa ni Jesus. Kasi maraming pagmamahal na hindi mo magawa dahil parang ipinagbabawal ang relihiyon. Kailangan parusahan, kailangan itiwalag. Malaya na tayo doon dahil tayo ipinalaya para magmahal. Freedom in Jesus is not license to do anything wrong, but it is empowerment to love to the max. Malaya ka basta ang gagawin mo, maibigin, mabuti at mabait. Tulad ng pinasok ni David yung tabernacle, ipinakain sa kanya mga tauhan yung pagkain na para lang sa mga pare. The law prohibits that. But Jesus was free to do that. David was free to break that law, to love his men who were hungry.
Nakita niyo application? To break religious law, to love. But not to steal somebody's spouse. Not to steal anything from your neighbor. But to love. Galatians 6:12. Those people who are telling you to get circumcised are only trying to show how important they are. And they don't want to get into trouble for preaching about the cross of Christ. Sabi, alam nyo kung bakit stricto lang yung mga yan? Kasi nagmumukha silang importante. Iginigiit lang naman nila yung mga batas na nasusunod nila para magmukhang sila yung bida at tama. Pero yung mga batas na hindi nila masunod, hindi nila inuungkat. Kaya yung mga hindi adulterers, galit na galit sa adulterers, hindi naman sila galit sa pride, kasi proud sila. Lagi nila ang pinagkakainitan nila yung kasalanan ng ibang kitang-kita na siguro hindi nila kasalanan, kaya pwede nilang pag-initan. Pero yung mga kasalanan nilang iba, hindi na nila inuungkat. Because that will disempower them. So Paul is focused on preaching salvation by faith in Jesus and the love of Jesus. At sa pagtuturo niyan, that gets well-meaning and faithful teachers like Paul in trouble. Nasusuong sa gulo, sa paninindigan para sa salvation by faith. Galatians 6:15-16. It doesn't matter if you are circumcised or not. All that matters is that you are a new person. So apply nyo yun. It doesn't matter if you're a woman or a man. It doesn't matter if you're a slave or free. It doesn't matter who or what you are. What matters is you are a new person in Christ. If you follow this rule, you will belong to God's true people. God will treat you with undeserved kindness and will bless you with peace. A very important book. Keep rereading in your private time. Marami pa kayong makukuhang katuruan. When it comes to Paul's teaching, remember, merong to die for. Salvation by grace through faith in Jesus. May mga teachings na optional, pwede kang maging mabait sa pag-a-apply, yung mga cultural, personal, substantial, local issues. Hindi yun heaven and earth, hindi yun universal. Bigyan ng tamang timbang. So ang choice, Jesusness or Mosesness? Law or grace? Judaism or Christianity by grace in Jesus? Napakalinaw, nilinaw ni Pablo ang choices. Kailangan mapalaya tayo at huwag tayong matakot ipamuhay yung freedom natin in Christ. Katulad ni Pedro, pinalaya na siya ng Diyos mula tungkol sa issue ng pagkain at hindi pakikisalamuha sa mga Gentile. Kaya naman nagpunta na siya sa bahay ni Cornelius, natulog siya doon, kumain siya kasama sila. Pero nung dumating yung mga conservative na padala ni James, umalis si Pedro sa mesa ng mga Gentile at bumalik sa mesa ng mga Jews kasi natatakot siyang mapintasan ng mga conservatives. Mga kapatid, in the exercise of your freedom in Christ, in loving others, do not be afraid